Bukod sa magagandang mga tanawin, shopping ang isa sa mapang-engganyo sa mga turista para magpunta rito sa ating bansa. Noong 2011, 35 million pesos daw ang nagasto sa shopping ng mga turistang pumunta rito. Ayon sa datos ng Department of Tourism. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, mukhang enjoying mag-shopping ang mga turista dito sa Pilipinas. Mas malaki yung ginastos nila sa pag-shopping kesa dun sa accommodation at pagkain nila dito. Ayon yan sa PTSA ng NCSB, Jessica. Kung adik ka sa shopping, baka mahilo ka na lamang sa dami ng pwedeng mabili sa Pilipinas. Mura na, magandang klase pa, at higit sa lahat, pwede pang tawaran sa mga tiyangge. Shopping, it's more fun in the Philippines. Kaya nga wala pang Disyembre, tila simula na ang bargain hunt dito sa Greenwich Shopping Center. Kilala na siya sa ibang bansa. Dahil dun sa mga nag-shopping dito dati, pinakwento nila sa mga kaibigan nila na marami kayong mahahanap na whatever, lahat ng kailangan ninyo nandito na. From clothes to jewelry, sa mga bags, accessories. Sari-sari ang pwedeng mabili at hindi pa masakit sa bulsa. Pero hindi lamang mga kapwa Noipi natin ang parokyano ng mga tiyangge sa Pilipinas. Ang magkakaibigang Swedish na sina Marcus Sjöberg dito pa sa Pilipinas namimili ng relo. Cheap? Really? Yeah. Compared to other countries? Sweden. Like how cheap? It's extremely expensive in Sweden. Everything here is cheap. It's like the third of the price at Sweden. Panregalo na rin daw sa mga kaibigan sa Sweden. No, Christmas gifts. Yeah, it's supposed to be. Yeah. Ang Russia naman na si Helen Shishmentseva, sinadya pa sa Pilipinas ang mga pearls natin. So, Shopping. First time? Yeah, so how do you find it? It's very nice. How about the price? I'm sorry. Do you find it expensive? Expensive? Or No, expensive. It's discount. Very good. ang mga turistang tulad ni na Helen at Marcus ay gumastos ng tinatayang 35 milyong piso sa shopping pa lamang noong nakaraang taon ayon sa datos ng Philippine Tourism Satellite Account o PTSA. Kasama rin sa datos na yan ang mga ginastos ng ilang balikbayan. It's her first time. She just arrived to the Philippines, what was it, yesterday or the day before? And it's her first time now showing her the Tiange. I really like it. Why? Because I got so many good things today. See? Gifts for friends or for yourself? For myself. Reasonable and affordable. Ang perang pinang-shopping ng mga turista, mas malaki ng bahagya sa ginastos nila sa mga accommodation at pagkain. Sabi ng tinderang si Jamie Saguro, patok sa mga foreigner ang mga perlas natin at mga accessories. Kapag tumitingin sila ng mga produkto, ng mga reactions? They are amazed. Kasi they can see a lot of choices and mas in a cheaper price. At sino ba naman kasi ang hindi mabibighani sa mga alahas na ito na gawang Pinoy? Ang isang ito, akalain nyo bang kalahating milyong piso ang halaga? Ang isa namang ito, 380,000 pesos lang naman. Pero pambibisto ni Jamisa, mas barat daw ang ibang dayuhan. Mas kuripot. Nakakapag-roam sila sa ibang bansa. Actually, we're not the only country that sells pearls. So that's why we have to be competitive. Ang shopping nga naman sa Pilipinas, parang hindi maiwasan. It can definitely be a shopping destination. Mahilig, the Filipinos, maganda yung taste nila sa mga produkto. So they know what to look for and that's what they sell. Ang Pilipinas sila hindi lamang hitik sa likas na yaman, kundi maging sa mga hiyas na gawa ng ating likas na malikhaing mga kamay. Jessica, yung 35 million na yan ay 11.896 million lamang noong 2000. So malaking pag-jump. No? At tayo sa DOT, yung kanilang arrivals ngayon ay aabot na sa 4 na milyon, 3.478 million. At that's a 9.18% growth compared to the period from January to October last year, Jessica. Okay, actually, Joseph, napansin ko rin yan. Hindi ko maintindihan bakit kailangan mag-abroad ng marami nating kababayan. Except, of course, if you're buying signature products, di ba? Pero kung yung mga handicraft, yung mga pearls, yung mga damit na gawa dito sa atin, sapatos, mas magandang mag-shopping talaga dito sa Pilipinas. Mas mura at
basta yung gawa sa atin mas maganda ang quality. Yun nga ma'am yung sinasabi ng mga nagtitinda, no? Kasi yun yung hinahanap noong mga foreigners, no? Kahit yung mga balikbayan natin na bumabalik dito sa Pilipinas pag Pasko or halimbawa sa holidays, no? Hinahanap nila yung quality na gawa ng Pilipino kasi pagdating nila sa Amerika or sa ibang bansa, medyo wala yun. So yun yung advantage niya. And of course yung creativity kasi pag gawang Pilipino, maganda talaga yung yari. Magaling yung mga kamay natin sa paggawa ng mga produkto na yung mga mabutingting, yung mga mapalamuti, etc. That's correct, Jessica. Yun nga yung edge natin, no? At parang sabi nga nitong si Miss Cathy ng Green Hills, no? Pag sabi ko, is this comparable ba doon sa ibang mga markets abroad? Sabi niya may sinasabi siyang malaking market sa Turkey na parang ganyan din yung setup. Although mas malaki, pag kinompress mo at tinignan mo yung mga quality ng merchandise, lamang pa rin daw talaga yung ating kahit mga tiyangge natin dito sa Pilipinas, Jessica. Okay, it sounds like a really sound idea, no? Gamitin ang shopping na pang-engganyo ng mga turista. And that's the direction that the Department of Tourism is taking, no? Aside from, of course, yung mga natural wonders natin. I remember yung ating mga interviews before with the Secretary and people from the DOT. Ang tinitingnan nila, aside from the natural wonders, yung pagkain at saka yung shopping destination na Pilipinas. Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Moro.